Welding? What joint? No, this one same. This one joint 4, right? Yes, 2 Okay. and 4. 2 have. 2 and 4? Yes. 2 is done, huh? 2 is done. Now Mhm. 4. But full welding is didn't write it. Now writing. Because previously not yet done the welding. Yes. So maybe after 1 month, you can master this one. So very important this one to Mr. John. If you if you mistake one report, problem shouting always. Yes, shouting. So, nag-start na tayo mag-handover. Dahil babakasyon nga tayo. So, ngayon pa lang pinapamiliarize natin yung kasama natin. So, Indiana yung mga kasama natin. Sobrang busy naman yan. Nag-vlog ka muna. Ano pangalan ko? So, kabababa lang natin ang bus. Kararating lang natin ang kampo. Ikot-ikot tayo mamaya. Exercise tayo. So, ayun, kararating lang natin ngayon. Hindi tayo nag-overtime dahil masama ang pakiramdam natin. Pero nung dumating na tayo dito sa kampo, medyo guminhawa yung pakiramdam natin. So, nakaka-stress talaga yung trabaho natin pag nandun tayo sa isang lugar lang. So, ayun, nung nandito na ako sa kampo, medyo guminhawa na yung pakiramdam ko. Kanina sumasakit-sakit yung dibdib ko, nakakainis. Kasi na-atake ako ng yung hyperacidity. So, kaya hindi ako ginanahan mag-overtime ngayon. So, ngayon, labas lang tayo. Lakad-lakad lang muna tayo kahit mga 30 minutes. Then, punta tayo ng Bacala, doon sa convenience store namin. Bibili tayo ng tinapay sa palaman, pambaon natin bukas. So, hindi ko sure kung makakapag-dinner tayo ngayon kasi hindi masarap ang ulam. So, depende mamaya pag ginutom tayo. So, tara, ikot-ikot muna tayo. So, ayan, lalabas muna tayo ngayon. Ikot-ikot lang tayo. So, ito yung harap ng kwarto namin. Ayan, malapit kami sa gate. Ayun, lumalabas ng mga sasakyan. So, lakad-lakad muna tayo. Tara. So, alas 6 na ng hapon. So, ayan, naririnig na natin yung sala. So, alam naman natin, pag 6 o'clock na, prayer time ng ating mga kapatid ng mga Muslim. So, ayun. Tara, ikot-ikot muna tayo ngayon. So, isang linggo rin tayo hindi nakapag-vlog ngayon. Dahil sobrang busy na sa trabaho. So, sa ngayon, nakabakasyon pa rin yung amo ko. Kaya medyo hawak ko yung oras ko. Tapos, medyo nasusunod ko yung gusto ko ngayon. Pala, nung update sa atin ngayon dito. So, ayun, kanina, nag-over na tayo ng trabaho. So, nasa 80% ng trabaho ko na handover na doon sa kasama ko. So, ibang lahi yung ka-office mate ko dito. So, sa kanya ako nag-handover. So, ayun, medyo mahirap para sa kanya kasi first timer niya sa ganung setup ng trabaho. Sabi niya, kakayanin naman daw niya. So,
Step by step lang naman yung ginawa ko. So, basic lang naman yun. Madali niyang maintindihan. So, lahat nakaset up na. So, data entry lang siya. So, ayun. Yun nga, 80% na ng work natin, ang handover natin. So, susunod na araw, so yung iba naman trabaho bibigay sa kanya. Kailangan dahan-dahan lang, baka siya mabigla eh. So, ikot-ikot lang tayo muna dito sa camp. Siyempre, hindi tayo nag-overtime ngayon. So, ito yung gagawin natin kaysa tumambay tayo sa kwarto at mag-internet agad. Iikot muna tayo kahit mga 30 minutes lang. Past 6 na lang hapon. So, medyo padilim na. So, ayun. Ikot-ikot lang tayo. Shoutout pala sa lahat ng mga kababayan natin na nandito rin sa Japura. Sa mga OFW nandito sa Saudi Arabia. So, painit ang temperatura everyday. So, ingat lang. Inom lang tayo ng water. Sunod sa mga safety protocol na ina-implement sa site, lalo na sa mga construction. So, wala sana talaga sa plano kung magbakasyon ngayon. Gusto ko sana tapusin yung 2 years. Kaya lang, ang akala ko kasi, by February o March, tapos na yung project namin. Yun ang sabi. Pero ngayon, pansin ko, nakakuha ulit sila ng another scope. Hindi pwede yun. Tatagal pa ulit tayo ng another 1 year. Tapos pumarma ako ng kontrata. Kaya sabi ko, kailan ko muna magbakasyon. Yun nga, dahil nauna yung boss ko, nakiusap sa akin na siya muna yung magbabakasyon. So kaya yun, pinauna na muna natin yung boss natin sa magbabakasyon kasi nga daw atin siya ng kasal ng brother niya. Siya nga pala, painit ang temperature dito everyday sa Middle East. So, lalo na yung lugar namin, malapit kami sa Qatar. Alam naman natin ang Qatar ang pinaka-hottest country dito sa Middle East pag summer. So, dahil very close tayo sa Qatar, kaya dami tayo sa init. So, kung papunta ka dito sa Middle East ngayon, at mag-abroad ka, so be ready. So, dahil summer ngayon dito, papasok ang summer. So, yun. Be ready lang, at least naka-ready ka na, kondisyon yung sarili mo. Yung summer sa Pinas, walang-wala dito yan sa Middle East. Kung nandito ka na sa Middle East, dito mo mararanasan yung katatapos mo lang maligo, tapos lumabas ka ng kwarto, basang-basa ka na agad ng pawis sa taas ng humidity. So, ang weather, isa yan sa mga hindi mo matatakasan dito pag nandito ka na sa Middle East. Mararanasan mo. So, nakaisang ikot na tayo. Ngayon, dadaan muna tayo dun sa Bacala. Try natin bumili ng tinapay. Saka palaman. Pangkain natin bukas pang merienda. So, dahil nga nag-handover na tayo ng trabaho kanina, saka nung nakaraang araw pa. So, medyo nag-aalala rin ako sa kanya kasi pag alis ko, sobrang loaded siya sa trabaho. May iba pa siyang trabaho aside sa trabaho ko. So, ang suggestion ko sa boss ko, sana kumuha pa siya ng isang document controller. Kaya lang, hindi na daw. Okay na daw yun. So, sana makayanan ng kasama ko kasi mahirap din eh. Medyo payapa ngayon dito sa camp namin. Siguro dahil ang dami naka-overtime ngayon. Kaya, kunti lang mga taong naglalakaran. So, saka hindi gaano malakas yung hangin. Kasi pag malakas yung hangin, ang pangit mag-vlog. Siya nga pala, tip natin do sa mga gusto rin mag-abroad hanggang ngayon di pa rin nakakalis. So sipagan mo lang mag-apply, huwag kang mag-stick sa isang agency. So apply ka lang ng apply, mag-search ka online. So mabilis na mag-apply ngayon kasi may online na eh. Unlike nung una, nag-walk-in lang.
Kasi kung mag-i-stick ka lang sa isa, tapos maghihintay ka ng tawag din, nakapahirap yun. Diskarte lang para makalis ng maaga. Sayang yung oras at panahon. Gusto mo talaga mag-abroad tapos di ka pa rin makakalis. So, ipapalas ko dito sa screen yung mga agency na pwede nyo applyan dyan sa Pilipinas. Kung nag-a-apply kayo sa construction firm, pumunta dito sa Middle East. So, ayan o. So, pupunta muna tayo ng convenience store sa Bacala. So, bili muna tayo ng tinapay sa palaman, pangmerenda natin bukas. So ayan, buti konti lang yung tao ngayon dito. So bumabayad na tayo. Nakakuha na tayo ng tinapay sa palaman yan, no? Bibili natin. May chicharon, no? Magkano kaya ito? Huwag na, baka tumaas BP natin. Ayan, try natin mag Korean noodles muna bukas. Ayan, lunch natin. Natingman ko na ito, masarap to eh. So ayan, ito lang yung bibili natin ngayon. Tinapay, palaman, tuta. Bayad na tayo. So ayan, ang aga natin nakalabas. So ayun, nandito na tayo sa kwarto. Ang aga natin nakapagbayad. Ayan. So kundi lang bilang ngayon sa Bacala dahil siguro nga ang dami naka-overtime ngayon. So ayun, nakapagbayad tayo agad ng maaga. So kakain muna tayo ng tinapay. Ito yung hapunan natin ngayon. Ano binili natin? Hotdog bun sa atin yan. So ito, palaman natin, cheese whiz. Ayan. So ayan, dinner muna tayo ngayon. Tinapay lang, saka cheese whiz ang dinner natin ngayon. So wala pa yung kukorto ko. Minsan alas 9 na yung nakakauwi. Kasi isa ko pang karumi, nakabakasyon siya. Pero parating na siya after 1 week. So ito lang yung hapunan natin ngayon. Kasi hindi ko gusto yung ulam ngayon sa mess hall namin. Kasi ako bilhin na lang ako ng tinapay tapos palaman. Tapos yung matitira, pambawa natin bukas. So cheese whiz, ito ang paborito kong palaman. Saka yung ladies choice. Sa cheese whiz, ang gusto ko yung original, yung walang, di ba merong pimento. Ayoko nun, mas gusto ko yung original flavor. Wala lang available dun sa sa Bacala. Original. Pero ito binili ko na rin. Pimento, may pimento flavor. So sulit yung hapunan natin. O yung isang tinapay. Kasi gabi na eh. O tulog na tayo maya-maya. So okay na yun.